Guys, si General Torre ngayon mga sangkay ay mayroon pong matinding pasabog tungkol po kay Baste Duterte. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Lahat na po ng nakakapanood sa atin ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. Ngayon, eto na nga, pag-usapan po natin. Itong si General Torre kasi, ang bagong upo nating PNP chief, talagang mayroon pong kaagad mga sangkay, ipinahayag na isang matinding bara, no? Isang pasabog mga sangkay tungkol po kay Baste. Ano ba? Siseryosohin ba ni General Torre ang mga Duterte ngayon mga sangkay at maninilikado nga ba sila? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, pangat po tayo ng pangat, parami po tayo ng parami. Kaya naman, anong pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Ngayon din, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayong araw, itong si General Torre, mga sangkay, ay may mga matitinding pasabog. Kagaya na lamang po nito. Ayon po sa kanya, mga sangkay, ayon sa balitang ito, sinabi ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III na i-dismiss sa serbisyo at ikukulong ang mga pulis na susuway sa kanyang mandato. Okay? Na dapat buhay ang mga taong huhulihin. Hindi ko alam mga sangkay kung paano nila gagawin ito. Pero ang pagkakaintindi ko, kailangan kung sino po ang kanilang misyon, kailangan buhay na mabibit-bit papunta sa kanilang HQ. Kumbaga, mga sangkay, papunta sa kanilang opisina. Ngayon, nalalabuan lang ako. Kasi, paano kung pumalag? Di ba? Paano kung pumalag? Halimbawa, pasukin nila yung isang bangketa, mga sangkay, mga pulis. Di ba, kapag ka mga sabog, abay, pambihira, kapag ka mga sabog yan, mga aligagay yung mata niyan, mga sangkay, makarinig lang yan ng kaluskos, biglang bubunot kagad yan ng armas. Guys, ano ba mangyayari? Kawawa yung mga pulis dito, mga sangkay. Pero siguro mga sangkay, case-to-case basis ito eh. Just, siguro, halimbawa, inunahan silang birahin. No choice sila dyan. Alangan naman magtago sila dyan. Sasabihin lang nila na, lumabas ka, kailangan ka namin ng buhay. Hindi po pwede yun. Ang mangyayari nun, mga pulis yung malalagas. Diba? So, I don't know guys. Pero sabi dito mga sangkay, siguro ang pinaparinggan dito, itong mga pulis na gumagawa ng kalukuhan. Kasi may mga pulis po talaga na involved sa pinagbabawal na pulburon. Yung mga taong, halimbawa na lang, itong taong to, isa sa mga may alam tungkol sa boss nila na itong ibang mga pulis ay involved, tinutumba po nila mga sangkay. Kunwari lang, nanlaban, tinutumba po nila para hindi na po makapagsalita at hindi po sila madamay. Hindi naman lahat ng pulis sa mga sangkay, pero may iilan po talaga, di ba? Akala natin sa pelikula lang po yan nangyayari. Kaya nga po may mga eskalawag, di ba, mga sangkay? So ngayon, hindi po natin alam ano to gagawin. Pero ang sabi dito, i-dismiss daw po niya sa serbisyo. Kandado ni General Torre ang lahat ng pulis na susuway daw po sa kanya. Sabi niya mga sangkay, nagawa na rin niya ito noong hepe pa siya ng CIDJ. Pinakulong niya ang isang lieutenant colonel at siyam na non-commissioned officers dahil sa pagsagawa ng isang peking buy-bust operation. Fake. Kaya nasa kote daw mga sangkay. So, kung ginawa niya noon, pwede niya rin daw po gawin ngayon.
Ito yung kanyang sinabi, mga sangkay. Sabi naman na nag-comment, anong klaseng utos yan? Pasensya na pero kalokohan yan. Sabi naman ng isa, di baling matumba yung pulis, basta wag lang yung mga loko-loko. Mga pinagsasabi ni Torre parang kinakamay na sabaw. Bali, baliktad na. Buhay ang mga loko, ang itutumba naman ng mga pulis. Di yun ang tinutukoy ko, mga sangkay, di ba? Yung mga pulis yung madadali dyan. Pero, eksperto naman dyan si General Torre. Tingnan po natin kung anong mangyayari, mga sangkay. Di ba? Ngayon, ito yung kanyang sinabi. Panoorin po natin. Hindi ko may assure sa'yo na hindi nila gagawin, pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for incriminatory machinations. And mind you, nung sa CIDG ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon nasa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. Ayun, yun pala yun, mga sangkay. Kumbaga, warning ito ni General Torres sa lahat ng skalawag. Kasi may ganun mga pinaplantahan. 'Di ba? Yun yung tinutukoy niya. So, hindi naman pala talaga yung tipong, di baling matamaan yung mga pulis, wag lang yung mga lokong yun. Hindi po ganun, mga sangkay. So, kapag may gumawa lamang pong pulis na kalokohan na masyado pong halata, mukhang matalino si General Torre, mga sangkay. Mas matalino po ito kaysa kay Bato. Tingnan nyo naman, mga sangkay, yung kanyang mga nasakote, di ba? Siya po ang nagplano nun. So, hanggang yun nasa kulungan. Yan ay even without the warrant of arrest and wala pang, pulis sila eh. Correct. So, essentially, I placed them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. Alam nyo guys ito lang. Kapag ka napatunayan ng General Torre itong kanyang mandato ngayon na talagang magaling siya, alam nyo, maraming Pilipino, mabilis mabilis sumanga, 'di ba? Mga sangkay, kahit pa antay yan dati, ganyan. Kapag nakitaan nila ng galing si General Torre, baka maging senador pa po itong taong to. So, they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. Okay. So ngayon, mga sangkay, ito naman. Ito yung pasabog ni General Torre kay Baste Duterte. Sabi dito, mga sangkay, kasi 'di ba nakaraan binanatan po ni tawag dito, itong si Baste, si Torre. Sabi niya, the government ngayon is not based on merit. But tingnan nyo kung anong nangyari. You have PNP chief na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. Pagkakaalam ko, 2 star ata itong si General Torre. If I'm not mistaken, correct me, mga sangkay, if I'm wrong. No? So, naging na siya ngayon? PNP chief. So, yun yung banat niya. 3 ranggo daw po yung tinalunan para maging PNP chief. Ngayon, eto ang sagot, mga sangkay. Talagang matindi yung banat dito. Simple lang, pero talagang magtatago si Baste Duterte sa, kumbaga, sa hiya. Torre, sa pahayag ni Baste Duterte, sumagot si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre hinggil sa tirada ni Davao City Mayor, Vice Mayor-elect Baste Duterte sa kanyang pagkakatalaga bilang bagong hepe ng PNP. Kinumpara ni Torre ang ranggo ng naging unang hepe ng PNP sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang ranggo bago maging hepe ng kapulisan. Sabi niya dito, mga sangkay, ito sabi niya, seriously speaking, it goes back to him, okay? The first chief PNP of his father, walang iba, mga sangkay, si Bato, is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask them? Did he question them? Boom! Kasi si Bato, mga sangkay, 1-star hanggang sa bigla pong naging hepe ng kapulisan. So yung banat ni Baste Duterte, bumabalik din daw po sa kanya, mga sangkay. Yan po, I just respect his decision.
And this opinion, ang rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino ang unang chief PNP. 1 star yun. Itong si Torre, ang pagkakaalam ko, 2 star, if I'm not mistaken, ha? I-correct nyo na lang ako kung mali ako mga sangkay. Madali lang naman i-check sa Google. So, same with your father, sabi ni Randy. Ang hilig manilip, pero pagdating sa admin ng ama niya, walang makita, bulag. Totoo naman mga sangkay, di ba? Back to you, Baste. Parang back to you guys si Baste dito di ba? Research muna bago kuda. Di ba? Di kasi nag-research Kuda lang ng kuda Ayun, back to you katuloy. Di ba? So, dito mga sangkay, napatunayan lamang po ni General Torre, di ba, na mas okay siya kay Bato. Kasi ako, kahit paano, mas mataas yung rango ko. Pero yung in-appoint ng tatay mo, nung 2016, kita mo, 1 star, biglang talon, PNP chief. Di ba? Ang galing. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sa ating napag-usapan ngayon, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.